Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na siswertehin at mabibigyan ng regalo. At habang nakikinig ka sa kwentong ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, ang simpleng pag-comment mo ngayon ang maging dahilan para mapansin ka namin sa susunod na pagpili ng ating maswerteng taga-subaybay. Sa Sitio Malindog, isang tahimik na baryo sa Quezon na napapaligiran ng niyogan, palayan at makipot na daang binabaha tuwing tag-ulan, lumaki si Maylina Verea o mas kilala ng lahat bilang May. Hindi siya ipinanganak sa marangyang bahay. Ang kisame ng bahay nila ay yari ng lumang yero na maingay kapag umuulan. Ang sahig ay tabla na may ilang bahagi ng umaalog at ang bintana ay tinatakpan lamang ng kortinang tinahi ng kanyang ina mula sa pinagtagpi-tagping tela. Ngulit sa kabila ng kasimplehan ng kanilang buhay, hindi kailanmang itinuring ni May na kahihiyan ng pagiging mahirap. "Anak," madalas sabihin ng kanyang ama na si Ambo habang hinahasa ang lagari sa tabi ng maliit nilang bakuran, "Huwag mong ikakahiya ang kamay na may kalyo, mas nakakahiya ang kamay na malinis nga pero galing sa panlalamang." Si Ambo Verea ay isang karpinterong kilala sa baryo dahil sa husay at katapatan. Kahit maliit lang ang bayad, hindi ito nandaraya sa sukat ng kahoy, hindi nagpapalit ng mumurahing materyales at hindi nangiiwan ng trabaho. Madalas siyang kulang sa pera, pero sobra sa prinsipyo. Sa kanya natutunan ni May na ang dignidad ay hindi nabibili ng kahit sinong mayaman. Ang ina naman ni May na si Salome ay dating mananahi. Tahimik itong babae ngulit matibay ang loob. Sa gabi, kahit nangangalay na ang kanyang kamay, tinatahi pa rin nito ang mga uniforme ng estudyante sa ilalim ng ilaw ng gasera. Kapag nakikita ni May ang nanay niya na pinipilit ngumiti kahit pagod, mas lalo niyang pinapangarap na balang araw ay maiahon ng pamilya sa hirap. "Ma?" minsan ay tanong ni May habang inaayos ang mga sinulid sa maliit na kahon. "Kapag nakatapos po ako, bibili ako ng makinang hindi na kailangang tapakan, yung dekuryante, para hindi na sumasakit ang paa ninyo." Ngumiti si Salome at marahang hinaplos ang buhok ng anak. "Bago mo ako bilhan ng makina, bilhan mo muna ang sarili mo ng buhay na hindi mo kailangang ipagpaumanhin sa iba." Hindi agad naintindihan ni May ang ibig sabihin niyon. Bata pa siya noon. Ang alam lang niya, gusto niyang makapag-aral, makaalis sa sikot-sikot na pangangailangan at balang araw ay makabalik sa baryo na may dalang magandang balita. Mahusay si May sa eskwela. Hindi siya palaging may bagong gamit, ngunit lagi siyang handa. Kapag walang pambili ng notebook, ginagamit niya ang likod ng lumang papel. Kapag walang pamasahe, naglalakad siya ng halos 4 na kilometro papunta sa paaralan. Ang sapatos niyang itim ay ilang beses nang tinapalan ng rugby ni Ambo, pero hindi iyon naging hadlang para siya ang laging nangunguna sa klase. Sa baryo, may matalik siyang kaibigan na si Lira Manalastas, isang madaldal ngunit tapat na babae na anak ng magtataho. Si Lira ang madalas niyang kasama sa palengke tuwing Sabado. "May, kapag yumaman ka, huwag mong akong kalimutan ha?" biro ni Lira habang kumakain sila ng turon sa gilid ng kalsada. "Hindi ako yayaman," sagot ni May habang nakangiti. "Gusto ko lang magkaroon ng sapat, yung hindi na kailangang mamili kung gamot ba ni mama o bigas ang bibilhin." "Mas mahirap yata pangarap mo," biro ni Lira, "kasi ang gusto mo, hindi lang pera. Gusto mo, kapayapaan." Napatahimik si May sa sinabi ng kanyang kaibigan. Totoo yun. Hindi niya pinapangarap ang bahay na may gintong hagdan o kotse na may sariling driver. Gusto niya ng tahanan na hindi kinakabahan tuwing may kumakatok, baka maniningil. Gusto niya ng hapag na hindi kailangang paghatian ng isang lata ng sardinas sa 3 tao. Gusto niya ng buhay na kapag nagkasakit ang nanay niya ay hindi sila manghihiram sa 5 tao bago makabili ng gamot. Nang makatungtong si May sa kolegyo bilang eskolar sa bayan, akala niya ay malapit na ang katuparan ng lahat. Kumuha siya ng kursong Business Administration, ngunit mas nahalig siya sa pag-aaral tungkol sa ari-arian, kontrata, titulo at proseso ng lupa. May kakaiba siyang tiyaga sa pagbabasa ng mahahabang dokumento. Habang ang ibang estudyante ay inaantok sa legal forms, siya naman ay parang nabubuhay kapag nakakita ng lumang papeles na may pirma, selyo at petsa. Doon siya napansin ni Attorney Nerio Hontilla, isang matandang abogado sa bayan na may maliit na opisina sa tabi ng butika.
Isang araw habang naghahanap si May ng part-time na trabaho, pumasok siya sa opisina nito dala ang lumang folder. Marunong ka bang mag-type? Tanong ni Ate Nereo habang nakasalamin sa dulo ng ilong. Opo. Marunong ka bang magbasa ng dokumentong hindi ka aantukin? Sandaling napangiti si Mae. Depende po kung gaano kahaba. Kung deed of sale na may 4 na pahina, kaya po. Kung extrajudicial settlement na may 15 pahina. Napaisip si Mae pero tumanggo pa rin. Kakayanin po. Mula noon, naging part-time assistant siya ni Ate Nereo. Siya ang nag-aayos ng papeles, nag-e-encode ng salaysay ng kliyente at minsan ay sumasama sa munisipyo para kumuha ng certified copies. Hindi malaki ang bayad pero sapat para may pambili ng gamot si Salome at pamasahe si Mae. Ngunit hindi nagtagal, lumala ang sakit ng kanyang ina. Madalas itong himatain habang nananahi. May mga araw na hindi nito maigalaw ng maayos ang kamay. Napilitan si Mae na huminto sa kolehiyo kahit 1 taon na lang sana ay gagraduate na siya. Nang gabing sinabi niya ito kay Ambo, nakita niyang napaupo ang ama sa hagdan ng bahay nila. Matagal itong hindi nagsalita. Tay, mahinang sabi ni Mae. Huwag po kayong malungkot, babalik din po ako. Tumingin sa kanya si Ambo. Puno ng pagod ang mukha nito, ngunit hindi galit. Hindi ako nalulungkot dahil huminto ka. Nalulungkot ako dahil ang batang katulad mo, kailangang matutong magsakripisyo bago pa man niya maranasan ang sariling pangarap. Lumuhod si Mae sa harap ng ama at hinawakan ang magaspang nitong kamay. Tay, pangarap ko rin naman po si Mama. Pangarap ko rin kayo. Pagkalipas ng ilang taon, pumanaw si Ambo dahil sa atake sa puso matapos ang sunod-sunod na trabaho sa construction. Naiwan kay Mae ang lumang bag nitong kulay kayumangi, ilang gamit sa karpinteriya at mga papeles na hindi pa niya nauunawaan noon. Itinabi niya iyon sa ilalim ng kanilang lumang aparador, kasama ang ilang resibo at dokumentong sinabing mahalaga raw ng ama bago ito namatay. Anak, huling bilin ni Ambo sa kanya noon. Kapag dumating ang araw na may kumwestiyon sa halaga mo, huwag kang sisigaw para patunayan ang sarili mo. Maghintay ka. May mga bagay na kusaring lalabas sa tamang panahon. Dinala ni Mae ang mga salitang iyon sa bawat araw ng kanyang buhay. Nagtrabaho siya sa maliit na tindahan, tumulong kay Ate Nereo kung may kakakantahan, at nagbantay sa inang may sakit. Dito rin siya unang nakilala ng mga tao bilang babaeng tahimik ngunit hindi madaling baliin. Kahit may ilan sa baryo na nagsasabing sayang ang talino niya, hindi siya nagmukmok. Sa halip, patuloy siyang nag-aral mag-isa gamit ang lumang cellphone at libreng internet sa munisipyo. Isang hapon habang abala siya sa pagtulong kay Aling Sabel sa karinderya, dumating ang isang kotseng puti na halatang hindi sanay sa lubak ng probinsya. Tumirik ito sa harap ng tindahan at bumaba ang isang lalaking nakaputing polo, nakarolyo ang manggas at halatang naiinitan ngunit pilit na kalmado. Pasensya na po, sabi ng lalaki kay Aling Sabel. May mekaniko po ba rito malapit? Bago pa makasagot si Aling Sabel, lumapit si Paking, ang tricycle driver na laging nakatambay sa tapat ng karinderya. Mekaniko? Meron pero nasa sabungan pa yata, biro ni Paking. Pero kung tulak ang kailangan, maraming marunong dito. Napatawa ang ilang kumakain. Ang lalaki ay napakamot sa batok, halatang nahihiya. Si Mae na may hawak na pitchelyang tubig ay lumapit at sumilip sa umuusok na makina. Nag-overheat po yata. Huwag niyo munang bubuksan ng radiator, mapapaso kayo. Tumingin ang lalaki sa kanya. Marunong ka sa kotse? Hindi gaano pero madalas masira ang owner jeep ng kapitbahay namin. Pareho lang namang silang nagagalit kapag pinilit. Napasmilang lalaki sa sagot niya. Ako si Cedron. Mae, maikling sagot. Si Cedron Alvier pala ay isang arkitektong galing Maynila. Pansamantala siya sa Quezon para sa isang housing project na ginagawa ng kumpanyang kinonsultahan niya. Hindi siya katulad ng mga mayayamang minsan dumadaan sa bayan na mataas ang tingin sa sarili. Marunong siyang makisalo sa plastik na baso, marunong magpasalamat at marunong makinig sa taong hindi niya kauri. Habang hinihintay nila si Paking na humanap ng mekaniko, umupo si Cedron muna sa karinderya ni Aling Sabel. Pinaglapag siya ni Mae ng isang plato ng pansit at malamig na tubig. Magkano? 50 po. Parang mura. Probinsya po ito.
Hindi lahat ng may lasa, mahal. Napatingin si Cedron sa kanya at natawa ng mahina. Mukhang marami kang kayang sabihin sa isang linya lang. Depende po kung kailangan. Mula sa simpleng pagkasira na yon ng sasakyan, nagsimula ang madalas na pagkikita ni Mae at Cedron. Sa mga sumunod na linggo, bumabalik si Cedron sa karinderya kahit hindi nasira ang sasakyan niya. Minsan ay nagdadala siya ng blueprint at doon nag-aaral ng plano habang kumakain ng sinigang. Minsan naman ay nakikipagkwentuhan kay Paking tungkol sa kalsada na dapat ayusin. Hindi nagtagal, naging pamilyar na ang presensya niya sa baryo. Mae, Tukso ni Lira isang umaga habang nagsasampay sila. Yung arkitekto mo dumana naman kanina. Naghanap ng kape pero ikaw ang hinahanap ng mata. Tumigil ka nga, sabi ni May, pero namula ang pisngi niya. Hoy, hindi masama ang kiligin. Ang masama, nagpapanggap ka pang hindi. Hindi agad naniwala si May na may seryosong intensyon si Cedron. Para sa kanya, ang mga lalaking galing Maynila ay parang sasakyang dumadaan sa highway. Hihinto sandali, magpapagasolina, tapos aalis din. Pero iba si Cedron. Kapag kausap siya nito, hindi siya tinatanong kung bakit hindi siya bagay sa ganitong lugar o kung gusto niyang makaalis agad. Sa halip, tinatanong siya nito kung ano ang gusto niyang itayo kung sakaling magkaroon siya ng lupa. Isang maliit na opisina, sagot ni May isang hapon habang nakaupo sila sa gilid ng palaisdaan. Para sa mga taong hindi marunong mag-ayos ng papeles, yung hindi sila maluloko sa pirma-pirma. Bakit papeles? Kasi maraming mahirap ang nawawalan hindi dahil tamad sila, kundi dahil hindi nila naiintindihan ang pinapapirma sa kanila. Tumihimik si Cedron. Sa unang pagkakataon, nakita niya si May hindi lang bilang simpleng dalagang taga-probinsya, kundi bilang babaeng may lalim, may sugat at may pangarap na hindi makasarili. Doon nagsimula ang pag-ibig nila. Hindi biglaan, hindi marangya, kundi dahan-dahan. Mula sa palitan ng kwento, pagtutulong sa munting proyekto ng baryo at mga gabing naghahatid si Cedron ng gamot para kay Salome kapag naaabutan niyang sarado na ang butika. Ngunit ang pag-ibig na tahimik na nabuo sa probinsya ay unang masusubok nang dumating sa sitio Malindog si Benilda Alvior, ina ni Cedron. Dumating ito sakay ng itim na SUV, nakasuot ng mamahaling salamin at may kasamang babaeng elegante ang kilos. Si Odessa Marvila, anak ng real estate broker na matagal na palang gustong ipareha kay Cedron. Nang ipakilala ni Cedron si May, gumiti si May ng magalang. "Magandang hapon po, Ma'am Benilda." Tinignan siya ni Benilda mula ulo hanggang paa. Hindi ito gumiti. "Ikaw ang sinasabi ni Cedron?" "Opo," sagot ni May, pilit pinatatag ang boses. Mahinang tumawa si Odessa habang hawak ang mamahaling bag. "Ang simple naman pala." Narinig iyon ni May, ngunit hindi siya sumagot. Si Cedron ang nagsalita. "Odessa, respeto naman." Ngunit si Benilda ay hindi nagpaawat. "Cedron, we need to talk. Hindi ka namin pinag-aral, hindi ka namin ipinakilala sa tamang mga tao para lang mauwi ka sa ganitong klasing buhay." Nanlamig ang paligid. Si Aling Sabel na nasa likod ng lutuan ay tumigil sa paghalo ng sabaw. Si Paking ay hindi na rin naggiro. Si Lira na kararating lang din ay napatingin kay May na parang handang ipagtanggol siya anumang oras. Pero si May, gaya ng itinuro ng ama, ay hindi sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Tinanggap niya ang sakit ng tahimik, mulik hindi niya hinayaang yumuko ang kanyang ulo. "Ma'am," mahinaon niyang sabi, "wala po akong balak kunin ang anumang hindi akin." Tumaas ang kilay ni Benilda. "Mabuti naman, dahil sa mundo namin, hindi sapat ang bait. Kailangan may pangalan, pinagmulan at halaga." Doon unang naramdaman ni May ang tunay na bigat ng pader na naghihiwalay sa kanya at sa mundo ni Cedron. Hindi iyon simpleng pagkakaiba ng mayaman at mahirap. Iyon ay paniniwalang may mga taong ipinanganak para igalang at may mga taong kailangang magpasalamat na lang kapag pinansin sila. Nang gabing iyon, kinausap si May ni Cedron sa ilalim ng punong mangga malapit sa bahay nila. "May, patawarin mo si Mama. Hindi niya lang alam kung paano ka kilalanin." "Hindi niya kailangang kilalanin ako agad," sagot ni May. "Pero sana hindi niya ako hinusgahan agad."
Hinawakan ni Cedron ang kamay niya. Mahal kita. Napatingin si May sa kanya. Matagal siyang hindi nagsalita. Sa loob niya, naglalaban ang takot at pag-asa. Alam niyang ang pagmamahal ay hindi lang matatamis na salita. May pamilya, may mundo, may mga matang huhusga sa bawat kilos niya. Cedron, mahinang sabi niya, kung mahal mo ako, huwag mo akong gawing proyekto na kailangan mong iligtas. Hindi ako sirang bahay na aayusin mo. Alam ko, kaya nga mahal kita, kasi buo ka kahit ilang beses kang sinubok. Ilang buwan ang lumipas, sa kabila ng pagtutol ni Benilda, ipinaglaban ni Cedron ang pagmamahal niya kay May. Hindi enggrande ang kasal nila. Ginawa iyon sa maliit na kapilya sa bayan, may dekorasyong sampagita, puting kortina, at upuang hiniram pa sa barangay hall. Dumalo sina Lira, Paking, Aling Sabel, Attorney Nereo, ilang kapitbahay at syempre si Salome na nakaupo sa harap, mahina ang katawan ngunit nangingilid sa luha sa tuwa. Hindi dumalo si Benilda. Nagpadala lamang siya ng malamig na mensahe kay Cedron. Kapag nagsisi ka, huwag kang magsasabing hindi kita binalaan. Binasa iyon ni Cedron, saka pinatay ang cellphone. Sa dulo ng seremonya, habang hawak ni May ang simpleng bouquet na gawa sa puting bulaklak sa paligibong baryo, lumapit si Attorney Nereo sa kanya at iniabot ang lumang bag ni Ambo. Ito ang bilin ng tatay mo noon na huwag mong iiwala, sabi ng abogado. May mga papeles dyan na baka balang araw ay kailanganin mo. Tiningnan ni May ang lumang bag. Alam niyo po ba kung ano ang laman? Bahagyang ngumiti si Attorney Nereo, ngulit may lungkot sa kanyang mata. May mga bagay hiha na mas mabuting maintindihan sa tamang panahon. Sa ngayon, alagaan mo muna ang sarili mo. Kinabukasan, aalis na si May patungong Maynila kasama si Cedron. Sa harap ng lumang bahay nila, niyakap niya si Salome ng mahigpit. Ma, babalik po ako. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ako ang iniisip ko. Ang iniisip ko, ikaw. Huwag mong hahayaang iparamdam nila sa'yo na maliit ka. Napaluha si May, ngumiti siya. Hindi po. Habang umaandar ang sasakyan palabas ng Sitio Malindog, tanaw ni May ang palayan, ang karinderya ni Aling Sabel, si Paking na kumakaway sa tabi ng tricycle at si Lira na umiiyak habang sumisigaw ng, "Huwag kang papatalo roon!" Mahigpit niyang niyakap ang lumang bag ng kanyang ama sa kalundungan. Hindi niya pa alam na sa loob nito nakatago ang mga papel na magpapabago ng buong takbo ng buhay niya. Ang alam lang niya ay papasok siya sa mundong hindi siya tanggap, bitbit ang pangalan ng kanyang ama, ang pangarap ng kanyang ina, at ang tahimik na paniniwalang balang araw ang babaeng minamaliit nila ay matututo ring tumayo sa gitna ng lungsod nang hindi yumuyuko. Hindi pa man tuluyang lumalayo ang sasakyan sa hangganan ng Sitio Malindog, pakiramdam ni May ay may bahagi ng puso niyang naiwan sa lumang bahay nila. Sa salamin ng kotse, unti-unting lumiit ang tanaw niya sa kalsadang dinaraanan niya araw-araw. Ang kalsadang minsan niyang nilalakad ng nakayapak kapag napigtas ang tsinelas. Ang kalsadang dinaanan niya tuwing bibili ng gamot ni Salome. At ang kalsadang saksi sa lahat ng kanyang tahimik na pangarap. Katabi niya si Cedron, hawak ang manibela habang paminsan-minsang sumusulyap sa kanya. "Kinakabahan ka?" tanong nito. Hindi agad sumagot si May. Hinaplos niya ang lumang bag ni Ambo na nasa kalundungan. "Oo, pero hindi naman siguro masamang kabahan kapag bago ang pupuntahan." "Hindi ka mag-iisa," sabi ni Cedron. Gusto sana niyang maniwala ng buo, ngunit sa alaala niya ay naroon pa rin ang malamig na tingin ni Benilda Alvior, ang salitang ganitong klaseng buhay, at ang pakiramdam na bago pa siya makapasok sa pamilya ni Cedron ay nahutulan na siya. Pagdating nila sa Maynila, halos mapahawak si May sa gilid ng upuan. Ang laki ng mga gusali, ang bilis ng mga sasakyan, at ang ingay ng lungsod ay parang sabay-sabay na bumungad sa kanya. Hindi ito katulad ng Sitio Malindog na kapag umaga ay tila dahan-dahang gumigising ang buong baryo kasabay ng tilaok ng manok. Sa Maynila, kahit tanghali, gabi o madaling araw, pakiramdam niya ay laging may humahabol sa oras.
Huminto ang sasakyan sa harap ng mataas na gusali na may makintab na salamin, marmol na labi at malaking pangalan sa harapan, Alvior Crest Residences. "Dito tayo titira," sabi ni Cedron. "Unit namin sa 15th floor, hindi masyadong malaki pero komportable." Tumingala si May sa gusali. Hindi niya alam kung mamamangha siya o liit ang loob. Ilang palapag ang taas nito at sa bawat bintana ay parang may buhay na hindi niya kilala. Mga taong may trabaho, may pera, may kotse, may mga kwentong malayo sa putik, palayan at gasera ng kanilong bahay. Sa entrance, sinalubong sila ng guard si Mang Densyo. Nasa edad 50 pataas, may maomong muka at medyo paika-ika na lakad. Nang makita si Cedron, agad itong ngumiti. "Sir Cedron, magandang hapon po." "Mang Densyo," bati ni Cedron. "Ito ang asawa ko, si May." Bahagyang nagulat ang guard, ngunit agad itong yumuko ng magalang. "Magandang hapon po, Ma'am May. Welcome po." Ang simpleng pagbati ni Mang Densyo ang unang nagpagaan sa dibdib ni May. "Salamat po." Pumasok sila sa lobby. Malamig ang hangin mula sa aircon, mabango ang paligid at kumikintang ang sahig sa linis. Sa reception desk ay nakaupo sang isang babaeng maayos ang makeup at hapit ang bun. Siya ay si Trixel, ang concierge. Nang makita si Cedron ay mabilis itong ngumiti, ngulit nang pumunta ang tingin kay May, sandalong nawala ang sigla sa mukha nito. "Good afternoon, Sir Cedron. Ma'am Benilda called earlier. She said your wife will be staying?" Napansin ni May ang bahagyang paghinto bago sabihin ang salitang wife. "Oo," Sagot ni Cedron. Medyo tumigas ang boses. "Asawa ko siya. Pakisigurado na maayos siyang i-assist kapag kailangan niya." "Oh, of course, sir," sagot ni Trixel. Habang naghihintay ng elevator, nakita ni May ang dalawang kasambahay na bumababa mula sa service hallway. Ang isa ay si Corazon, may edad na at laging nakakunot ang noo. Ang isa naman ay si Minda, mas bata ngunit mapagmasid ang mata. "Yan na ba?" Bulong ni Minda, akala yata'y hindi maririnig ni May. "Shh!" Saway ni Corazon, pero ang tingin nito kay May ay halatang sinusukat siya. Hindi kumibo si May. Hinawakan lang niya ng mahigpit ang strap ng bag. Pagdating sa unit, sinubukan ni Cedron na gawing magaan ang lahat. Ipinakita niya ang kusina, maliit na sala, kwarto at balkonya na tanaw ang lungsod. May malalaking bintana at simpleng muebles. Maganda iyon, malinis at tahimik. Ngunit kahit gaano kaganda, hindi agad naramdaman ni May na tahanan iyon. "May," sabi ni Cedron habang inilalagay ang maleta niya sa kwarto. "Alam kong malaking adjustment ito, pero unti-unti magiging atin din ito." Ngumiti si May, ngunit hindi umabot sa mata. "Susubukan ko." Noong unang linggo, ginawa ni May ang lahat para makibagay. Maaga siyang gumigising, nagluluto para kay Cedron, naglilinis kahit may nag-aalok na kasambahay, at binabati ang mga tao sa hallway. Kapag may nakakasalubong siyang residente, magalang siyang ngumingiti. Ngunit kadalasan, isang malamig na tango lang ang balik sa kanya. Hindi rin nagtagal bago dumating si Benilda sa unit. Nang araw na yon, abala si May sa pag-aayos ng mga gamit mula sa probinsya. Nakasalansan sa gilid ang ilang damit, lumang family picture, at ang kahon na may mga gamit ni Ambo. Biglang bumukas ang pinto gamit ang sariling susi ni Benilda. Napalingon si May. "Ma'am Benilda," sabi niya, nagulat ngunit magalang pa rin. "Magandang umaga po." Tinignan ni Benilda ang loob ng unit na parang may inspeksyon. "So this is what happened to my son's place." Hindi maintindihan ni May kung ano ang ibig nitong sabihin, kaya tahimik siyang tumayo. Lumapit si Benilda sa mesa at kinuha ang isang maliit na frame kung saan naroon ang larawan ni na May, Ambo at Salome sa harap ng palayan. "Ilalagay mo ba ito rito?" tanong niya. "Opo, larawan po ng pamilya ko." "I see." Ibinalik ni Benilda ang frame pero hindi sa maingat na paraan. "Siguro dapat sa kwarto na lang, hindi bagay sa sala." Parang may kumurat sa dibdib ni May, mulit pinigil niya ang sarili. "Sige po."
Doon nagsimula ang sunod-sunod na maliliit na patalim sa araw-araw. Hindi sigaw, hindi laging eskandalo, kundi mga salita na parang simpleng puna, ngulit may kasamang pangmamaliit. Kapag nagluluto si May ng ginisang gulay, sasabihin ni Benilda, "Amoy probinsya naman dito." Kapag nagsuot siya ng simpleng bestida, sasabihin nitong, "Wala ka bang mas presentable? Hindi ka na nasa baryo." Kapag naglalakad siya sa lobby ng walang makeup, maririnig niyang may ibinubulong si Chixel sa kapwa staff at biglang tatahimik kapag lumingon siya. Isang hapon, may maliit na pagtitipon sa function room ng building. Inimbitahan ni Benilda si Cedron, ngunit hindi malinaw kung kasama si May. Si Cedron mismo ang nagsabing dapat sumama siya. "Pamilya ka, hindi pwedeng parang bisita ka lang dito." Ngunit sa function room, iba ang naramdaman ni May. Naroon ang mga kaibigan ni Benilda, sina Felisa Morante, Divina Roque at Gilda Soriano. Mga babaeng nakasuot ng mamahaling alahas at may mga boses na tila sanay mag-utos. Naroon din si Odessa Marvila, kumikintag ang hikaw at nakangiti na parang matagal nang nag-aabang ng pagkakataon. "Ah, ito pala si May," sabi ni Felisa habang hawak ang wine glass. "Ang fresh naman, very provincial beauty." Tumawa ng mahina si Divina. "Ang ganda ng kulay niya, natural na natural, hindi pa exposed sa city pollution." Parang papuri, pero hindi iyon papuri sa pandinig ni May. Si Benilda naman ay ngumiti ng pasit. "Yes, May met Cedron during that project in Quezon. Alam mo naman ang anak ko, soft-hearted. Minsan hindi maihiwalay ang awa sa pagmamahal." Natigil si May. Naramdaman niyang uminit ang pisnig niya, ngunit bago siya makapagsalita, sumingit si Cedron. "Ma'am," mariin nitong sabi, "mahal ko si May, hindi awa iyon." Sandaling natahimik ang paligid. Ngumiti si Odessa, ngunit halatang hindi natuwa. "Ah, of course," sabi ni Benilda. "I was only saying you have always been kind." Pag-uwi nila sa unit, naramdaman ni May ang bigat ng katahimikan. Si Cedron ay halatang inis, ngulit hindi niya alam kung paano aayusin ang lahat. "Pasensya ka na, minsan talaga hindi iniisip ni Mama ang sinasabi niya." "Minsan?" tanong ni May. Napatingin si Cedron sa kanya. "Cedron, hindi bata ako. Alam ko kapag hindi sinasadya at alam ko kapag binalot lang sa ngiti ang insulto." Napabuntong hinga si Cedron. "Kakausapin ko siya." "Hindi sapat na kausapin mo siya kapag tapos na," mahinang sabi ni May. "Kailangan minsan pigilan mo bago niya ako tapakan." Nasaktan si Cedron, hindi dahil mali si May, kundi dahil totoo yun. Pero dahil pagod siya sa trabaho at sanay siyang umiwas ng away ng pamilya, hindi niya agad nasagot ng tama ang asawa. "May, baka naninibago ka lang din. Iba ang buhay dito." Doon unang napatigil si May. Ang mga salitang iyon ay parang pinto na biglang nagsara sa pagitan nila. "Akala mo ba ang problema ko ay elevator, aircon at matataas na building?" tanong niya, nanginginig ang boses. "Hindi ako nahihirapan sa Maynila, Cedron. Nahihirapan ako sa mga taong pinaparamdam sa akin na dapat akong magpasalamat dahil pinayagan nila akong huminga rito." Hindi na nakasagot si Cedron. Nang gabing iyon, unang beses silang natulog nang may malamig na puwang sa pagitan nila. Kinabukasan, habang wala si Cedron sa site visit, nagpasya si May na ayusin ang mga lumang papeles mula sa bag ni Ambo. Hindi niya alam kung bakit bigla niyang naisipang buklatin iyon. Marahil dahil pakiramdam niya ay kailangan niyang kumapit sa anumang paalala ng sariling pinagmulan. Sa loob ng bag ay may lumang sobre na kulay dilaw, nakatali ng manipis na lubid. Nakasulat sa labas ang pangalan ng kanyang lolo, Severino Virea. Dahan-dahan niya itong binuksan. Naroon ang ilang resibo, lumang tax declaration, kasulatan ng pagkakautang at isang dokumentong halos kupas na ang tinta. Habang binabasa niya, unti-unting kumunot ang noo niya. May nabanggit na lote sa Maynila. May pangalan ng isang korporasyon. May pirmang hindi niya kilala.
at may kasulatang nagsasabing ginamit ang lupa bilang collateral sa utang, hindi tuluyang ipinagbili. Napaupo si May sa gilid ng kama. Muling binasa ang address. Muling tiningnan ang lumang sketch ng lote. Hindi niya alam kung nagkataon lang, ngunit pamilyar ang lokasyon. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Attorney Nereo. "Iha?" sagot ng abogado. "Bakit napatawag ka?" "Attorney," sabi ni May, halos pabulhong. "May nakita po akong mga papeles sa bag ni tatay, tungkol po sa lupa." "Anong lupa?" "Hindi ko pa po sigurado, pero parang dito po sa Maynila, at may pangalang pong Alvier Crest sa ibang dokumento." Matagal na natahimik si Attorney Nereo sa kabilang linya. "May, seryoso nitong sabi. Kunan mo ng malinaw na litrato ang lahat ng dokumento. Lahat ha, harap, likod, kahit pirma at selyo. Ipadala mo sa akin ngayon din." Kinabahan si May. "May problema po ba?" "Hindi ko pa sasabihin hanggat hindi ako sigurado, pero kung tama ang hinala ko, matagal nang may tanong ang tatay mo buo tungkol dyan bago siya namatay." Nang ibaba ni May ang tawag, para siyang hindi makahinga. Ang building na kinatatayuan niya, ang pamilyang minamaliit siya, at ang lumang papeles ng ama niya, lahat ay tila biglang nagdugtong-dugtong sa paraang hindi niya inaasahan. Sa sumunod na mga araw, naging palihim ang paghahanap niya ng impormasyon. Hindi niya sinabi kay Cedron, hindi dahil wala siyang tiwala, kundi dahil alam niyang anak pa rin ito ni Binilda. Ayaw niyang mudbitiw ng paratang nang wala pang matibay na batayan. Isang gabi, habang nasa lobby siya para kumuha ng delivery, napansin niyang nakatingin sa kanya si Mang Dencio. Nang malapit siya, maingat itong sumalita. "Mami, pasensya na po kung makikialam ako. May hinahanap po ba kayong tungkol sa history nitong building?" Nagulat siya. "Bakit niyo po naitanong?" "Kasi po, may nakita po akong hawak niyong lumang sketch nung isang araw. Parang pamilyar po sa akin." Lumapit si May ng bahagya. "May alam po ba kayo?" Nag-alangan si Mang Dencio, saka tumingin sa paligid. "May isang matandang dati pong caretaker ng lupang ito bago naging kondo. Si Mang Hilario Montes. Buhay pa po siya. Nasa lumang apartment malapit sa Reles. Kung gusto niyo po, matutulungan ko kayong hanapin siya." Kinabukasan, nagpunta si May sa lugar na sinabi ni Mang Dencio. Simple ang suot niya, puting blusa, maong at tsinelas. Ayaw niyang magmukhang may pake na malaking gulo. Kasama niya si Mang Dencio na tila kabisado pa ang mga eskinita. Natagpuan nila si Hilario Montes sa isang maliit na kwarto, puno ng lumang dyaryo, kahon at sirang electric fan. Payat ito, kulubot ang mukha, ngulit matalas pa rin ang mga mata. "Vireya?" ulit ni Hilario nang marinig ang pangalan ni May. "Anak ka ba ni Ambo?" "Opo," sagot ni May. "Kilala niyo po ba ang tatay ko?" Napayugo ang matanda. "Kilala ko ang lolo mo, si Severino. Siya ang tunay na nag-alaga sa lupang iyon noon. Hindi niya ipinagbili yung tuluyan, pinang-collateral lang. Pero may mga taong nagmadaling gawing kanila ang hindi pa kanila." Nanlamig ng kamay ni May. "May pruweba po kayo?" Dahan-dahang tumayo si Hilario at kinuha ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kama. Binuksan niya iyon at inilabas ang isang maliit na ledger na halos malaglag na ang pahina. "Matagal ko itong itinago," sabi niya. "Akala ko walang darating na Vireya para magtanong. Nandito ang mga bayad na ginawa ng lolo mo. Nandito rin ang pangalan ng taong tumanggap. Hindi Alvior ang nagsimula ng panluloko, pero may mga Alvior na nakinabang." Hindi alam ni May kung iiyak siya o magagalit. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang ang pinakamalaking iniwan sa kanya ng ama ay ang aral na huwag yumuko. Hindi niya alam na may iniwan din pala itong laban. Isang laban na matagal nang nakabaon sa papeles, lagda at pananahimik ng mga taong natakot. Pag-uwi niya sa kondo, nadatnan niya si Cedron sa sala. Pagod ito, ngunit halatang naghihintay. "Saan ka galing?"
Tanong nito. Saglit siyang natigilan. Gusto niyang sabihin ng lahat, ngunit hindi pa buo ang ebidensya. Hindi pa sapat ang piraso-pirasong papel, ledger at kwento ng isang matanda. May inayos lang ako, sagot niya. Tumingin si Cedron sa kanya. May, pakiramdam ko lumalayo ka. Masakit yung marinig dahil ang totoo, hindi niya gustong lumayo. Gusto niya lang makasigurado kung ang lupang kinatatayuan ng buhay nila ay nakatayo rin sa sugat ng pamilya niya. Hindi ako lumalayo, sabi niya. May mga bagay lang akong kailangang maintindihan bago ko sabihin. Bago pa makasagot si Cedron, tumunog ang cellphone niya. Si Benilda iyon. Kailangan daw siya sa isang emergency meeting kinabukasan tungkol sa proyekto sa Cebu. Habang nakikinig si Cedron sa ina, nakatingin si May sa lumang bag ni Ambo na nakapatong sa mesa. At sa unang pagkakataon mula nung dumating siya sa Maynila, hindi na lamang takot ang nararamdaman niya. May kutob siyang may katotohanang pilit itinago sa kanya. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang tanaw sa bintana ang ilaw ng lungsod, nangako si May sa sarili na hindi siya gagawa ng gulo ng walang dahilan, ngunit hindi rin siya mananahimik kapag napatunayan ang pangmamaliit sa kanya ay nakaugat pala sa isang kasalanang matagal nang tinakpan. Kinaumagahan, maaga pa lang ay ramdam na ni May ang kakaibang bigat sa loob ng kondo. Hindi siya halos nakakatulog. Paulit-ulit na bumabali sa isip niya ang mukha ni Mang Ilario habang inilalabas nito ang lumang ledger, ang mga linyang nakasulat sa kupas na papel at ang pangalan ng kanyang lolo na parang biglang nabuhay mula sa mga pahina ng nakaraan. Tahimik siyang nagluto ng kape kay Cedron. Sa sala, nakabukas ang laptop nito. Nakalatag ang ilang blueprint at may maliit na maleta sa tabi ng sofa. Mukhang totoong seryoso ang biglaang biyahe nito sa Cebu. 2 days lang ako roon, sabi ni Cedron habang inaayos ang relo niya. Tumanggo si May, ngunit hindi agad nagsalita. Lumapit si Cedron at hinawakan ang balikat niya. May, tungkol kagabi, alam kong may tinatago ka. Hindi kita pipilitin pero sana, kapag handa ka na, sabihin mo sa akin. Tiningnan siya ni May. Sa mukha ni Cedron, wala siyang nakitang panlilin lang. Pagod, pag-alala at kalituhan ang naroon. Gusto niyang ilabas lahat, ang mga dokumento, ang ledger at sinabi ni Mang Ilario at ang hinalang may kinalaman ng pamilya Alvior sa sugat ng pamilya Virea. Pero nang maalala niya si Benilda, pinigilan niya ang sarili. Pagsigurado na ako, mahinang sabi ni May. Sige, pero pangako mo, hindi mo haharapin mag-isa kung delikado. Hindi sumagot si May. Sa halip, inabot niya ang baon niyang sandwich at pilit ngumiti. Kumain ka sa airport, hindi puro kape. Mahinang natawa si Cedron. Parang ikaw ang nanay ko. Hindi, ako yung asawa mong hindi ayaw mahimatay ng gutom. Sandaling gumaan ang hangin sa pagitan nila. Ngunit nang umalis na si Cedron at magsara ang pinto ng unit, bumalik ang tahimik na kaba. Tila biglang lumaki ang buong kondo. Ang dating sala na pinipilit niyang gawing tahanan ay naging banyagang silid na puno ng mga bagay na hindi kanya. Bandang tanghali, tinawagan siya ni Attorney Nerio. May, bungad nito, seryoso ang boses. May malinaw na tugma ang mga dokumentong pinadala mo. Hindi pa itong panghuling sagot pero malakas ang basehan. May nakita akong record na may pending annotation noon sa titulo ng lupang kinatatayuan ng building. Napatayo si May sa kinauupuan. Attorney! Napahawak si May sa dibdib. Ibig sabihin, hindi imbento ang sinasabi ni Mang Ilario. May legal na laban ng pamilya ninyo. At may nakita akong record na may pending annotation noon sa titulo ng lupang kinatatayuan ng building. Attorney, napahawak si May sa dibdib. Ano pong dapat kong gawin? Manahimik ka muna, huwag kang makikipag-away. May aasikasuhin ako sa registry at sa korte. May mga dokumento akong ipapacertify. Kapag may nakuha akong matibay, pupunta ako dyan. Ilang araw po. Hindi ko hahayaang tumagal. At pakiusap. Ingatan mo ang bag ng tatay mo. Lahat ng orihinal na papel, huwag mawawala.
Ibinalik ni Mae ang lumang bag sa loob ng aparador at itinago sa likod ng mga damit. Hindi niya alam kung bakit pero may kaba siyang baka biglang may mangyari. At tama ang kutob niya. Kinahahapunan habang nag-aayos siya ng maliit na lalagyan ng gamot ni Salome na balak niyang ipadala sa probinsya, biglang bumukas ang pinto. Hindi isang tao lang ang pumasok. Una si Benilda, suot ang kulay puting blazer at may malamig na ekspresyon. Kasunod nito si Odessa, nakataas ang kilay at parang nasisiyahan sa mangyayari. Nasa likod nila si Ramil at Jojo, 2 tauhan ng building maintenance, at si Trixel na halatang kinakabahan mulit sumusunod pa rin. Napahinto si Mae. "Ma'am Benilda?" Hindi sumagot agad si Benilda. Inilibot muna nito ang tingin sa unit parang may dumi itong kailangang tanggalin. "Pack her things," utos nito kina Ramil at Jojo. Nanlaki ang mata ni Mae. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Ngumiti si Odessa. "Mae, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Wala si Cedron. Mas mabuti nang umalis ka ng tahimik." Humakbang palapit si Benilda. "Matagal ka nang pinagbigyan. Pinapasok ka dito. Pinayagang kang gamitin ang apelyido ng anak ko, pero hindi ibig sabihin nun ay may karapatan ka ng manatili habang sinisira mo ang buhay niya." Nanigas si Male sa kinatatayuan. "Wala po akong sinisirang buhay." "Talaga?" Mariing tanong ni Benilda. "Simula nang dumating ka, hindi na makapag-isip ng maayos ang anak ko. Nakikipagtalo siya sa akin, inuuna ka niya, at ngayon may kung ano-ano ka pang pakialam sa building." Napatingin si Mae kay Trixel. Halatang umiwas ito ng tingin. "May nagsumbong po ba sa inyo?" "Hindi mo kailangang malaman. Ang kailangan mong malaman, tapos na ang pagpanggap mo." Pumasok si Ramil at Jojo sa kwarto. Napasinghap si Mae nang makita niyang binubuksan nila ang aparador at kinukuha ang mga damit niya. "Huwag niyo pong galamin ang gamit ko!" sigaw niya, unang beses na lumakas ang boses. Pero hindi sila tumigil. Si Jojo ay nagsimulang magtapon ng mga damit sa bukas na maleta. Si Ramil naman ay kinuha ang kahon ng lumang gamit ni Ambo at inilapag sa sahig ng walang ingat. "Dahan-dahan po!" sabi ni Mae, halos tumakbo papunta sa kwarto. "Gamit ng tatay ko yan!" Hanirangan siya ni Odessa. "Ay, sentimental. Pero sa totoo lang, bagay nga sa yung bumalik sa probinsya. Dun ka sa lumang kahon, lumang bag, lumang pangarap." Naninginig ang kamay ni Mae, ngunit hindi niya ito sinampal. Hindi siya pinalaki ni Ambo para ibaba ang sarili sa ganoong uri ng away. Lumabas mula sa kwarto si Benilda, dala ang lumang bag ni Ambo. "Ito ba ang sinasabi mong mahalaga?" Nanglaki ang mata ni Mae. "Ibalik niyo po yan!" Tinignan ni Benilda ang bag na parang basura. "Ito ba ang bitbit mong alaala ng pinanggalingan mo? Mabuti, dalhin mo lahat. Bumalik ka sa probinsya. Hindi ka bagay sa kondo ng anak ko." Parang kumulog ang mga salitang yon sa buong unit. Sandaling tumigil pati si Ramil at Jojo. Si Trixel ay nakakapit sa hawak niyang clipboard, ngulit si Benilda sa taas ng galit ay hindi tumigil. "Wala kang lugar dito, Maelina. Hindi ka bagay sa elevator na ito, sa labi na ito, sa pamilyang ito. Ang anak ko, saglit lang nabulag. Pero ako, hindi. Nakikita ko kung ano ka. Isang babaeng umakyat sa buhay na hindi kanya." Marahang lumapit si Mae. "Ibalik niyo po ang bag ng tatay ko. Kunwari ka pang may dignidad. Kung may dignidad ka, hindi ka kakapit sa anak ko." Bigla nitong hinagis ang bag sa kama, ngulit dahil bukas ang zipper nito, tumilapon ang ilang papel. May resibo, lumang sulat, at isang makapal na folder na nakabalot sa plastik. Dumulas iyon sa gilid ng kama, bumagsak sa sahig at bumukas. Nang makita ni Mae ang dokumentong nakalantad, napahinto siya. Hindi iyon ang lumang dokumentong kupas. Iyon ang certified true copy na ipinadala pala ni Attorney Nereo noong umagang yun sa pamamagitan ng courier na isiksik sa bag matapos tanggapin ni Trixel sa lobby at ipinaakyat sa unit habang abala si Mae. Hindi pa niya iyon binubuksan. Napatingin si Benilda sa papel.
Sa unang pahina, malinaw ang selyo ng Registry of Deeds. Sa ilalim nakasulat ang pangalan, Maylina Virea Alvior. At sa legal description, nakasaad ang lupang kinatatayuan ng Alvior Crest Residences kasama ang karapatan sa istrukturang naipatayo roon matapos mapawalang bisa ang dating transfer na may anotasyong fraudulent conveyance. Si Odessa ang unang nakapagsalita. What is that? Hindi sumagot si May. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel mula sa sahig. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil natatakot siya, kundi dahil kahit siya ay hindi handa sa lakas ng katotohanang nakasulat doon. Inagaw ni Benilda ang tingin sa dokumento. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha niya. Hindi, bulong nito. Hindi maaari. Sa sandaling iyon, may kumatok ng malakas sa pinto. Ma'am May? Boses iyon ni Mang Dencio mula sa labas. Kasama ko po si Attorney Nereo. Bago pa makapagsalita si Benilda, binuksan ni Chixel ang pinto, marahil dahil sa kaba. Pumasok si Attorney Nereo, suot ang lumang ngunit planchadong barong, may dalang leather folder. Kasama niya si Mang Ilario Montes na hawak ang baston at isang lalaking nakaopisyal na damit na nagpakilalang si Bernardo Talusan, Court Sheriff. Magandang hapon, sabi ni Attorney Nereo, diretso ang tingin kay Benilda. Mukhang naabutan namin ng eksaktong dahilan kung bakit kailangan naming pumunta agad. Who are you to enter this unit? Siningal ni Benilda, pilit binabawi ang otoridad. Ako ang abogado ni Maylina Virea Albior at dala ko ang court-certified documents kaugnay sa ownership transition ng lupang kinatatayuan ng Albior Crest Residences. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lahat. Ownership transition? Ulit ni Odessa, halos pabulong. Si Bernardo Talusan ay naglabas ng dokumento. Narito po ang notice. Batay sa desisyon at pagpapatibay ng kaukulang tanggapan, may legal effect ang pagkilala sa claim ng Virea Estate. Ang dating transfer ay may napatunayang irregularidad at ang kasalukuyang kinikilalang claimant at registered successor ay si Maylina Virea Albior. Hindi totoo yan, sigaw ni Benilda. This building belongs to our family. Ang building, sabi ni Attorney Nereo, ay itinayo sa lupang hindi nyo dapat lubusang inangkin at may mga dokumentong nagpapatunay na ang pamilya Virea ay hindi nabayaran ng tama habang may pirma at kasulatan na minadaling iproseso gamit ang peking authority. Lumapit si Mang Ilario, nanginginig man ng tuhod. Benilda, sabi nito, matagal kong piniling manahimik pero hindi ko na kayang mamatay na dalang kasinungalingan. Ang lolo ng batang ito ang tunay na may karapatan noon. Hindi nyo dapat itinaboy ang apo niya sa sarili niyang lupa. Napaurong si Benilda. Sa umang pagis, wala siyang may sagot. Si Odessa ay tila gustong lumabas ngunit hinarang ni Mang Dencio ang daan, hindi sa marahas na paraan, kundi sapat para iparamdam na hindi siya basta makakatakas sa esena. Tumunog ang cellphone ni May. Si Cedron iyon, nanginginig sa minyang sinagot. May? Hingal ang boses ni Cedron. Tinawagan ako ni Mang Dencio. Nasa airport pa ako, hindi ako tumuloy. Pauwi na ako. Anong nangyayari? Tumingin si May sa paligid, sa mga damit niyang nakakalat, sa bag ng ama niyang nabuksan, sa mukha ni Benilda na dati ay puno ng yabang ngulit ngayoy nanginginig, at sa dokumentong hawak niya na tila sumasagot sa lahat ng pang-aaping tiniis niya. Cedron, mahinang sabi niya, kailangan mong umuwi. Ngayon na. Hindi nagtagal, dumating si Cedron. Halatang nagmamadali ito, hindi na maayos ang polo, hawak pa ang backpack at halos hingalin nang umasok sa unit. Nang makita niya ang kalat, ang mga tauhan, si Attorney Nereo at ang namumutlang ina, agad siyang lumapit kay May. May, anong ginawa nila sa'yo? Hindi agad sumagot si May. Inabot niya sa kanya ang dokumento. Binasa ni Cedron ang unang pahina. Kumunot ang noon niya. Pagkatapos ay unti-unting lumaki ang mga mata niya. Ito ba? Totoo ba ito? Kung ang tinatanong mo ay kung matagal nang may tinatago ang lupaing ito, oo. Kung ang tinatanong mo ay kung gusto kong malaman nyo sa ganitong paraan, hindi. Hinarap ni Cedron ang ina. Ma'am, pinalalayas mo siya sa akin? Hindi makasagot si Benilda. Ma'am, sigaw ni Cedron, unang beses na ganun kabigat ang boses. Pinalalayas mo ba ang asawa ko habang wala ako? Ginagawa ko lang ang dapat para sa'yo. Hindi ko alam na may
May ganito siya. Doon napatawa si May ng mapait. Hindi malakas ngunit sapat para mapatingin ang lahat. Yun po ang pinakamasakit, Ma'am Benilda. Kailangan ko palang may hawak na titulo bago kayo matakot saktan ako. Kailangan ko palang maging may hari ng lupa bago ako maging tao sa paningin nyo. Napaiyak si Cedron. May, tumingin siya sa asawa niya. Wala siyang galit na pasigaw ngunit mas mabigat ang katahimikan niya. Cedron, ilang beses kong hinintay na makita mo kung paano nila ako tinitignan. Ilang beses kong piniling maintindihan ka dahil anak ka niya. Pero mayong nakita mo na, sana maintindihan mo kung bakit nasaktan ako. Humakbang palapit si Benilda, pilit bumabawi. Maylina, makinig ka. Hindi mo naiintindihan ang history ng building na ito. Maraming komplikasyon. Hindi, sabi ni Attorney Nereo. Sa ngayon, kayo ang kailangang makinig. Ibinigay nito ang karagdagang papeles kay May. Hiha, may karapatan kang humiling ng immediate administrative turnover habang inaayos ang final accounting, pero nasa sayo kung paano mo gustong simulan. Lahat ay napatingin kay May. Sa sandaling iyon, maaari niyang ipagtabuyan si Benilda. Maaari niyang ipahiya ito sa harap ng lahat. Maaari niyang sabihin ang lahat ng salitang minsang ibinato sa kanya at ibalik iyon ng mas matalim. Ngunit naalala niya si Ambo, ang gasgas na kamay nito, ang gabing sinabi nitong huwag sisigaw para patunayan ng sarili. Huminga ng malalim si May. Walang aalis na residente dahil sa kapresyo ng management. Sabi niya, malinaw ang boses. Lahat ng pending eviction notices ipapa-review. Lahat ng bayarin at kontrata i-audit. Ang mga empleyadong ginamit para manakot ng tenant i-iimbestigahan. Napatingin sina Ramil at Jojo sa isa't isa. Trixel, dagdag ni May. Napakagat-labi ng concierge. Ma'am? Simula bukas, hindi ka muna hahawak sa front desk. Sasailalim ka sa retraining. Kung mapapatunayang sinadya mong itago o manipulahin ang mga dokumento at delivery para sa akin o sa ibang tenant, ibang usapan na yon. Tumanggo si Trixel, halos maiiyak. Opo. Odessa, sabi ni May, malamig ngunit kontrolado. Hindi ka residente dito sa legal na kapasidad. Kung ginagamit mo ang unit na hindi nakapangalan sa iyo at walang kontrata, kailangan mong umalis sa loob ng itinakdang panahon ng abogado ko. What? Sigaw ni Odessa. You can't do that! Kaya niya, sabi ni Attorney Nereo, at legal iyon. Sa wakas, hinarap ni May si Benilda. Kayo po, hindi ko palalayasin ngayong araw. Hindi dahil wala akong kaya, kundi dahil ayokong maging katulad ninyo. Pero mula ngayon, wala na kayong karapatang gamitin ang pangalan ng building para mang-abi, manakot o maghari-harian. Nanginginig ang labi ni Benilda, ngunit walang lumabas na salita. Lumapit si Cedron kay May, ngunit hindi siya agad niyakap nito. Alam niyang hindi sapat ang pagdating niya sa dulo ng gulo. May nawasak na tiwala na hindi maaayos ng isang sorry. May, bulhong niya, patawarin mo ako, hindi ko nakita agad. Tumingin si May kay Cedron. Hindi ko kailangan ng asawa na naaawa lang kapag may ebidensya na. Kailangan ko ng asawa na marunong makita kahit walang papel na nahuhulog sa sahig. Tumulo ang luha ni Cedron, ngulit tumanggo siya. Tinanggap niya ang bigat ng sinabi nito. Nang gabing iyon, na matapos umalis sina Benilda, Odessa, Ramil, Jojo at Trixel, naiwan sa unit sina May, Cedron, Attorney Nereo, Mang Dencio at Mang Ilario. Tahimik na pinulot ni May ang mga damit na itinapon sa sahig. Tutulong sana si Cedron, ngunit pinigilan siya ni May sa mahinahong tingin. Ako muna, sabi niya. Kailangan kong ayusin ang sarili kong gamit. Hindi iyon pagtanggi habang buhay, iyon ay hangganan. Sa balcony, lumapit si Mang Ilario kanya. Pasensya ka na, hiha, kung mas maaga lang sana akong nagsalita. Umiling si May. Hindi pa huli.
May mga taong matutulungan pa natin. Tumingala siya sa ilaw ng lungsod. Kanina lang, pinalalayas siya sa lugar na ito. Kanina lang sinabihang hindi siya bagay dito. Ngulit ngayong hawak niya ang katotohanan, hindi paghihinggan ang unang pumasok sa isip niya. Ang naisip niya ay ang mga tenant na baka matagal na ring pinapatahimik, ang mga empleyadong natatakot mawalan ng trabaho, ang mga pamilya na baka pinalalayas dahil hindi marunong lumaban sa papel. Mahigpit niyang isinara ang lumang bag ni Ambo at inilapag sa mesa. Hindi na bilang alaala ng kahirapan, kundi bilang simula ng pananagutang hindi niya hiniling, mulit handa na niyang harapin. Kinabukasan, matapos ang gabing gumimbal sa buong Alvior Crest Residences, hindi agad naging maingay ang paligid. Walang sigawan sa lobby, walang malaking esena sa hallway. Ngunit sa bawat sulok ng building, ramdam ang bigat ng nangyari. Ang mga staff ay nagbubulhungan sa pantry. Ang mga residente ay nagtataka kung bakit biglang wala si Trixel sa front desk. At ang dating kumpiyansadong lakad ni Benilda sa marmol na sahig ng lobby ay napalitan ng tahimik na pagdaan na halos ayaw niyang may makasalubong. Si May naman, maagang nagising kahit halos wala siyang tulog. Nakaupo siya sa hapag, kaharap ang lumang bag ni Ambo, ang court documents at ang listahang isinulat niya sa isang notebook. Hindi niya gustong maging sentro ng ganitong gulo. Pero ngayon na nasa harap niya ang pananagutan, alam niyang hindi na sapat ang manahimik. Pumasok si Cedron sa kusina, bitbit ang 2 tasang kape. Dahan-dahan niyang inilapag ang isa sa harap ni May. "Kape," sabi niya, "walang asukal, gaya ng gusto mo." Tumingin si May sa tasa, saka kay Cedron. "Salamat." May ilang segundong katahimikan. Dati sapat na ang ganitong maliit na kilos para gumaan ang kanyang feeling. Ngunit ngayon kahit ang kape ay tila may pagitan. Hindi dahil ayaw na niya kay Cedron, kundi dahil may lamat na kailangang harapin, hindi takpan. "Pupunta ako sa management office mamaya." Sabi ni May, kasama si Attorney Nereo. Tumanggo si Cedron. "Sasama ako." Sandali siyang tumigil. Hindi bilang anak ng dating namamahala rito. Kung papayagan ka, sasama ko bilang arkitekto. May nakita na akong ilang structural issues noon pa, pero hindi pinapansin ng management dahil gastos daw. Tinitigan siya ni May. "Hindi mo kailangang patunayan lahat sa isang araw." "Alam ko," sagot ni Cedron, "pero kailangan kong magsimula sa isang araw." Hindi sumagot si May, ngunit hindi rin niya siya pinigilan. Pagsapit ng 9:00, magtipon sila sa maliit na conference room sa ikalawang palapag. Nandun si Attorney Nereo, bitbit ang makapal na folder, si Mang Dencio, suot pa rin ang uniforme ng security, ngunit na yon ay tila mas tuwid ang tindig. Si Mang Ilario, tahimik na nakaupo sa gilid, at isang lalaking payat, may salamin, at halos hindi mapakali habang hawak ang lumang envelope. Ito si Mirelo Santi, pakilala ni Mang Dencio. Dating accountant dito. Tinanggal 2 taon na ang nakalipas. Tumingin si May kay Mirelo. "Bakit ka tinanggal?" Nilunok ni Mirelo ang kaba. "Dahil hindi po ako pumirma sa liquidation report na may ghost employees. May ilang pangalan sa payroll na hindi ko kailanman nakita. Nang tinanong ko, sinabi sa akin ni Ma'am Benilda na hindi raw trabaho ng accountant ang magtanong ng sobra." Napatingin si Attorney Nereo kay May. "Ito ang sinasabi kong kailangan nating simulan, audit." Mula sa araw na iyon, nagsimula ang mabigat na paglilinis sa Alvior Crest Residences. Hindi ito kasing bilis ng mga eksena sa pelikula na isang pirma lang ay tapos na ang problema. Sa totoong buhay, bawat papel ay kailangang suriin, bawat bayarin ay kailangan hanapan ng resibo, bawat kontrata ay kailangan kumpirmahin kung may tunay na serbisyo. Lumitas ang ilang linggo. Si May ay halos araw-araw nasa management office. Hindi siya nagpaandar ng yabang. Hindi siya umupo sa malaking swivel chair na parang reyna. Sa halip,
Pinili niyang ilipat ang mesa sa labas ng opisina kung saan madali siyang malalapitan ng mga residente. Isang umaga, lumapit sa kanya ang isang matandang babae na may dalang supot ng kakanin. "Ma'am May," mahinang tawag nito. "Opo, kayo po?" "Ako po si Belina Agcauli, Unit 6B. Nagtitinda po ako ng sapin-sapin at kutsinta sa umaga. May eviction notice po ako noon dahil na-delay ako ng 3 buwan sa juice. Pero nagbayad naman po ako paunti-unti. Hindi raw nila na-record." Kinuha ni May ang mga resibong dala nito. Isa-isa niyang tiningnan. Totoo, may mga bayad si Nanay Belina na hindi pumasok sa official ledger. "Nanay, hindi muna kayo aalis ha. Ipapatrace natin kung saan napunta ang bayad ninyo." Biglang naluha si Nanay Belina. "Akala ko kasi wala nang makikinig. Sabi nila noon, kung mahirap daw akong magbayad, umalis na lang ako at bumalik sa anak ko sa Cavite." Napahinto si May. Pamilyar ang tono ng pangmamaliit. Iba lang ang salitang ginamit, pero pareho ang sugat. "Hindi po kayo basura na basta ilalabas kapag hindi na komportable sa kanila. Residente po kayo rito. May karapatan kayong pakinggan." Mula noon, unti-unting dumami ang lumalapit. Si Jomar Lacuesta, isang single father at elevator technician, ay nagdala ng records ng 6 na buwan na hindi nabayarang overtime. May anak siyang si Nico, 7 taong gulang, na dadalas niyang iniiwan sa kapitbahay kapag may sira sa elevator ng 10 oras ng gabi. Sir Jomar, habang tinitingnan ni May ang mga time logs, "Bakit ka hindi nagreklamo noon?" Nangatingsin ng mapait ito. "Ma'am, kapag mahirap ka minsan hindi reklamo ang tawag doon, kapal ng mukha." Natahimik si May. Sumunod namang lulapit si Dr. Selwyn Napa, isang resident doctor na tahimik palang tumutulong sa mga senior citizens sa building kapag may emergency. Noon, ilang beses na siyang pinagbabawalan ng lumang management na gamitin ang small clinic room dahil hindi raw kikita iyon. Hindi naman lahat ng serbisyo dapat pagkakitaan. Minsan, may matandang kailangan lang masukatan ng blood pressure bago pa lumala. Isinulat ni May sa notebook, ibalik ang clinic room. Isang hapon naman, may lumapit na dalagitang naka-school uniform. Bit-bit nito ang makapal na libro at tila nahihiyang magsalita. "Ako po si Ciela Montemayor, ma'am, Unit 11D. Anak po ako ng laundry staff dito." Ngumiti si May. "Ano ang may tutulong ko sa'yo, Ciela?" "Nakita ko po kayo nung assembly, yung sinabi niyo sa papeles at karapatan. Gusto ko rin po sanang maging abogado balang araw. Kaso sabi ng iba, pangmayaman daw ang law school." Naramdaman ni May ang kakaibang kirot sa dibdib. Para niyang nakita ang sarili niya noon. Batang may pangarap, ngunit sinusukat na agad ng mundo kung hanggang saan lang dapat umabot. "Hindi pangmayaman ang pangarap," sabi ni May. "Mahal lang minsan ang daan papunta roon, pero hahanapan natin ang paraan." Sa loob ng 2 buwan, unti-unting nagbago ang mukha ng Alvier Crest. Nagsimula ang transparent billing system. Lahat ng bayarin ay inilalagay sa board at ipinapadala sa email ng residente. Ipinatigil ang mga kontratang overpriced, kabilang ang maintenance supplier na 3 beses ang presyo kumpara sa normal. Natuklasan din ni Mirelo na may 4 na ghost employees na tumatanggap ng sahod kahit walang pumapasok. "May," sabi ni Attorney Nereo isang gabi habang pagod silang nakaupo sa office. "Handa ka ba sa gulong kasunod nito? Kapag may perang nawala, may taong magpapanik." "Hindi ako naghahanap ng away," sagot ni May. "Pero kung ang kapayapaan nila ay galing sa pananahimik ng inaapi, hindi iyon kapayapaan." Samantala, si Cedron ay nagsimulang tuparin ang sinabi niya. Hindi siya pumasok sa management decisions na para bang may karapatan siyang agawin ang papel ni May. Sa halip, nag-inspect siya ng sirang drainage, lumang fire exit lights, basag na tiles sa hallway at elevator shaft na ilang taon nang hindi maayos ang preventive maintenance. Isang araw, nadatnan siya ni May sa basement. Pawisan, kausap si Jomar habang sinusukat ang clearance ng service elevator. "Hindi mo kailangang ikaw mismo ang bumaba rito," sabi ni May. Tumingin si Cedron sa kanya. "Noon kasi puro plano ang hawak ko. Hindi ko tinignan kung sino ang nahihirapan kapag mali ang plano." Tumahimik si May.
Gusto kong ayusin ang daycare room sa 3rd floor para sa mga anak ng staff at tenants. May maliit na space doon na ginawang tambakan ng sirang upuan. Pwede pa. Gawin mo, sagot ni May. Pero hindi para matawad kita agad. Tumanggo si Cedron. Hindi ko hinihingi na madaliin mo. Mula sa malayo, pinapanood sila ni Benilda. Hindi na siya kasing ingay gaya noon. Matapos ang nangyari sa unit, tila gumuho ang pader ng yabang na matagal niyang itinayo. Ang mga dati niyang kaibigan ay bihira na ring tumawag. Si Felisa Morante ay nagdahilan na nasa Tagaytay. Si Divina Roque ay biglang naging abala sa apo. Si Gilda Soriano naman, sa takot na madamay, ay nagbigay pa ng pahayag kay Attorney Nereo na matagal na raw niyang napapansin ang kakaibang pamamalakad ni Benilda. Isang gabi, nakita ni Benilda si Corazon sa kusina ng dati niyang unit. Tahimik itong naghahanda ng tsaa. "Corazon?" sabi ni Benilda. "Tingin mo ba masama akong tao?" Nagulat si Corazon sa tanong. Ilang taon siyang nanilibihan kay Benilda at ngayon lang niya ito narinig na parang tao, hindi amo. "Ma'am," maingat niyang sagot, "hindi ko po alam kung masama kayo, pero marami po kayong nasaktan." Naupo si Benilda. "Akala ko kasi kung hindi ako matigas, mawawala lahat." "Baka po sa sobrang kapit ninyo, hindi nyo napansin kung sino ang nadudurog." Hindi sumagot si Benilda. Sa unang pagkakataon, walang sermon, walang pagtanggi, walang palusot. Ngunit habang nagsisimulang umayos ang loob ng building, may panibagong bagyong paparating. Hindi pala basta susuko si Odessa. Kasama niya si Walter Escobedo, isang tiwilang broker na matagal nang kumita sa mga palihim na transaksyon ng lumang management. Si Walter ang taong may koneksyon sa ilang peking dokumento noon at alam niyang kapag tuluyang natapos ang audit, siya ang pinakamalalagay sa alanganin. Nagsimula ang paninira sa social media. May peking post na kumalat. Probinsyanang asawa ng arkitekto biglang inangkin ang luxury condo gamit ang kaduda-judang titulo. May mga komentong halatang bayad, sinasabing manluloko si May, gold digger, at ginagamit lang daw niya si Cedron para makapasok sa yaman ng Alvior. Nang ipakita ni Lira ang post kay May, nang gagaliti ito. "Ano ba yan, May? Gusto mo bang sagutin ko sila? Kaya kong makipagbardagulan sa comments hanggang umaga." Sa kabila ng sakit, napangiti ng bahagya si May. "Hindi tayo lalaban sa putik gamit ang putik. Ano? Papabayaan mo silang apakan ka ulit?" "Hindi," sagot ni May. "Haharapin natin sila sa harap ng taong dapat makaalam ang totoo." Nagpatawag siya ng residence assembly sa function room. Doon, dumalo ang mga tenants, staff, ilang board representatives at maging si Benilda na tahimik na nakaupo sa pinakalikod. Nasa harap sina Attorney Nereo, Merelo, Cedron, Mang Dencio at Mang Ilario. Tumayo si May sa harap. Wala siyang mamahaling alahas. Simple ang suot niyang beige blouse at itim na palda. Ngunit sa araw na iyon, hindi na siya ang babaeng nanginginig sa harap ng mata ni Benilda. "Alam kong marami sa inyo ang nakakita ng kumakalat na post, kaya hindi ako magtatago. Narito ang certified court documents, narito ang registry records, narito ang audit summary, at narito rin ang listahan ng perang nawala, kontrotang pinalubo, at bayaring hindi na itala." Isa-isa ipinakita ni Attorney Nereo ang dokumento. Si Merelo naman ay nagpaliwanag ng financial irregularities sa paraang maiintindihan ng ordinaryong residente. Hindi ito ginawa para magyabang si May, kundi para ipakitang walang lihim sa pamamalakad niya. Tumayo si Jomar mula sa kanyang upuan. "Ma'am May, kung hindi kayo dumating, baka hanggang ngayon hindi pa rin bayad ang overtime namin." Sumunod si Nanay Belina, nanginginig ang boses. "Ako po, muntik nang mapalayas kahit nagbabayad naman. Ngayon lang po ako nakaramdam na tao pala ako dito, hindi abala." Si Ciela, na nasa tabi ng ina, ay tumayo rin. "Ako po, gusto kong maging abogado dahil nakita kong pwedeng lumaban ng hindi nananakit." Doon unang napuno ng palakpakan ng function room. Hindi malakas sa simula, pero unti-unting lumawak. Si May ay napatingin sa paligid. Sa mga mukha ng taong dati ay tahimik, takot at walang boses.
Ngayon, isa-isa silang tumatayo hindi para sambahin siya, kundi para patunayang may nagbago. Sa likod, nakaupo si Benilda. Habang pinapakinggan niya ang mga residente, dahan-dahang bumaba ang tingin niya sa sariling mga kamay. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang ang building ay simbolo ng tagumpay. Ngayon, nakita niyang para sa iba, naging simbolo rin pala ito ng takot. Pagkatapos ng assembly, lumapit si Cedron kay May sa hallway. "Proud ako sa'yo," sabi niya. Tumingin si May sa kanya, pagod ngunit matatag. "Hindi pa tapos ang laban. Alam ko. Kapag natapos ito, hindi ko lang gustong maibalik ang pangalan ng pamilya ko. Gusto kong may matirang mas maayos para sa lahat." Tumanggo si Cedron. "Tutulungan kita, kahit sa gilid lang muna." Sa unang pagkakataon matapos ang laking lamat sa kanilang pagsasama, hindi umiwas si May. Hindi pa niya siya niyayakap, hindi pa niya sinabing ayos na ang lahat. Pero nanatili siya roon, katabi nito, habang ang ilaw ng hallway ay unti-unting bumabalik matapos palitan ni Jomar ang sirang bulb. At sa simpleng liwanag na iyon, naramdaman ni May na ang dating gusaling ginamit para ipamukha sa kanya na hindi siya bagay ay unti-unti nang nagiging lugar kung saan ang mga tulad niyang minsang pinaliit ay natututong tumayo ng tuwid. Lumipas ang 1 taon mula nang unang tumayo si May sa harap ng mga residente ng Alveor Crest Residences, dala ang mga dokumentong minsang naging dahilan para manigas sa takot ang mga taong nang api sa kanya. Sa loob ng panahong iyon, hindi naging madali ang bawat araw. May mga linggong inaabot siya ng hating gabi sa opisina. May mga umagang halos hindi niya maramdaman ang pagod dahil mas malaki ang kailangang ayusin. At may mga pagkakataong tahimik siyang umiiyak sa banyo para lang hindi makita ng mga tao na pati siya ay nauupos din. Ngunit sa bawat pagod, may kapalit na pagbabago. Ang dating lobby na tila para lamang sa mayayaman marunong maglakad ng taas noo ay naging lugar na may maliliit na upuan para sa senior citizens. Ang dating front desk na malamig ang pagtanggap sa mga ordinaryong residente ay naging bukas na help counter kung saan maaaring magtanong tungkol sa billing, maintenance, reklamo at legal concerns. Sa gilid ng hallway sa ikalawang palatag, may nakapaskil na malinaw na listahan ng mga bayarin, pangalan ng contractor, schedule ng repairs at numero ng taong dapat lapitan kung may reklamo. Hindi na natatakot si Nanay Belina na bumaba tuwing umaga, dala ang bilaw ng kakanin. Sa halip, nakangiti na siyang nagtitinda sa maliit na livelihood corner na pinayagan ni May para sa mga senior resident at staff na nangangailangan ng dagdag kita. May maliit na karatalo doon, tindahan ng tiwala para sa mga residente mula sa mga residente. "Ma'am May," tawag ni Nanay Belina isang umaga habang inaabot ang isang supot ng kutsinta. "Libre na po ito, pampaswerte sa meeting ninyo." Ngumiti si May. "Nay, ilang beses ko na pong sinabing huwag niyo pong akong laging linilibre." "Aba, hindi ito libre, bayad ito sa pakikinig mo noon sa akin." Napangiti si May, ngunit may kirot na saya sa dibdib niya. Noong unang dumating siya sa building, pakilamdam niya ay siya ang walang lugar. Ngayon, ang mga taong dating walang boses ang isa-isang nakahanap ng pwesto. Sa daycare room naman sa ikatlong palapag, maririnig ang tawanan ng mga bata. Si Cedron ang personal na nagdesenyo ng silid. May malalambot na banig, maliit na bookshelf, maaliwalas na pintura, at bintana na may tanaw sa garden deck. Si Jomar Lacuesta ay madalas dumaan doon para silipin ang anak niyang si Nico na ngayon ay nakakapag-aral habang nagtatrabaho sa maintenance team na may maayos ng sweldo at overtime pay. "Sir Cedron," sabi ni Jomar habang tinitignan ng inayos na pinto, "kung noon ganito na ang sistema, baka hindi ako laging kinakabahan kapag may sira sa elevator." Tumanggo si Cedron. "Marami akong hindi nakita noon, Jomar." "Ang mahalaga po, nakikita nyo na ngayon." Hindi agad sumagot si Cedron. Sa loob ng 1 taon, natutunan niyang hindi sapat ang pagiging mabait kapag tahimik ka sa harap ng mali. Ang pagmamahal kay May ay hindi lang paghawak ng kamay nito kapag umiiyak, kundi pagtayo sa tabi nito kapag kailangan nitong lumaban.
Samantala, sa maliit na clinic room, regular nang naruloon si Dr. Selwyn Napa tuwing Miyerkules at Sabado. May libreng blood pressure check, basic consultation, at gamot na galing sa donation drive ng ilang residents. Ang dating silid na tinawang ng lumang management na walang kita ay naging isa sa pinakamahalagang bahagi ng building. Si Ciela Montemayor naman ay naging unang scholar ng programang itinayo ni May para sa mga anak ng empleyado. Tuwing hapon, madalas siyang tumutulong kay Attorney Nereo sa legal aid desk. "Attorney?" tanong ni Ciela isang araw habang nag-aayos ng forms. "Kapag po bang mahirap ang tao, mas mahirap makuha ang hustisya?" Tumingin si Attorney Nereo sa kanya. "Mas mahirap ang daan, oo. Pero kaya nga tayo nandito para bawasan ang bigat ng daan na iyon." Narinig iyon ni May mula sa pintuan at sandaling tumigil. Para siyang nakakita ng batang bersyon ng sarili niya. May pagod, may takot, pero may apoy na hindi madaling patayin. Ngunit habang gumaganda ang buhay sa loob ng building, nagpapatuloy ang kaso laban sa mga nasa likod ng pamemeke at pananampalata. Sa korte, lumabas ang mga pangalan, resibo, dating kontrata, at bank transfers na matagal nang itinago. Si Walter Escobedo, ang broker na matagal nang nakinabang sa peking transaksyon, ang lumabas na pangunahing utak sa falsifikasyon ng dating dokumento ng lupa. Siya ang nag-ayos ng palpak na deed of sale, siya rin ang nagpasok ng peking authority, at siya rin ang nagsilbing tulay sa mga taong gustong gawing malinis ang maruming transaksyon. Si Odessa Marvila naman na dating nanlalayat kay May sa bawat pagkakataon ay napatunayang tumulong sa pagpapakalat ng peking balita at paggamit ng unit sa building nang walang legal na kontrata. Hindi siya nakulong, ngulit nasuspende ang kanyang lisensya sa real estate practice habang iniimbestigahan ang iba pa niyang transaksyon. Sa huling pagharap nila ni May sa hallway ng korte, hindi na ito kasing angas tulad noon. "Masaya ka na?" Malamig na tanong ni Odessa, bagaman nanginginig ang boses. Hindi nagalit si May. "Hindi ako masaya sa pagbagsak ng kahit sino, pero hindi rin ako malulungkot kapag pinananggot ang nanakit." Napayuko si Odessa, walang maisagot. Si Binilda naman ang pinakamabigat na bahagi ng lahat. Hindi napatunayang siya ang pangunahing nagpeke ng mga dokumento, ngulit malinaw sa korte na nakinaban siya, nagtago ng ilang impormasyon, at hinayaang magpatuloy ang maling pamamalakad kahit may mga babala na noon pa. Dahil dito, pinatawanan siya ng civil liability at tuluyang inalis sa anumang posisyon sa building. Kailangan din niyang ibalik ang bahagi ng perang nakuha mula sa irregular management fees at palubong kontrata. Nang araw na lumabas ang desisyon, hindi umiyak si Binilda sa harap ng korte. Tahimik lang siyang naupo, hawak ang panyo sa kandungan. Ngunit nang makauwi siya sa unit na pansamantala na lang niyang inuupahan, ayon sa bagong kasunduan, doon siya tuluyang bumagsak. Kinagabihan, nasa garden deck si May. Ang dating tambakan sa rooftop ay ginawang maliit na hardin ni Cedron. May tanim na rosal, sampagita, gumahela, sili, kalamansi, at ilang paso ng herbs. Doon madalas umakyat si May kapag kailangan niyang huminga. Dumating si Binilda nang hindi niya inaasahan. Wala na ang dating makintab na alahas, wala na rin ang matalim na tindig. Simple lang ang suot nitong puting blouse, at sa unang beses, hindi ito mukhang reyna ng kahit anong lugar. "Pwede ba akong umuko?" tanong ni Binilda. Tumanggo si May. "Pwede po." Umupo si Binilda sa kabilang dulo ng bench. Matagal silang hindi nagsalita. Sa baba, maririnig ang mahinang ingay ng lungsod. Ngunit sa rooftop ay tila may sariling katahimikan. "Matagal kong inisip kung anong sasabihin ko sa'yo. Noon akala ko kapag humingi ako ng tawad, para bang aaminin kong talo ako." Tumingin si May sa mga halaman. "At ngayon po, ngayon alam ko hindi pala laban ang dapat kong inisip." Nanginginig ang boses ni Binilda. Hindi sumagot si May.
Hinayaan niyang lumabas ang mga salitang matagal nang hindi marunong sabihin ni Benilda. Hindi ko hihilingin na kalimutan mo. Dagdag ni Benilda. Hindi rin ako karapat-dapat humiling na mahalin mo ako bilang ina. Gusto ko lang sabihin na mali ako. At kung may natitira pang panahon sa buhay ko, gusto kong matutong maging tao nang hindi kailangang may naaapakan. Napapikit si May. Sa isip niya, bumalik ang araw na pinagahagis ang damit niya sa sahig, ang lumang bag ng ama niyang binuksan, at ang salitang, "Hindi ka bagay dito." Hindi madaling patawarin ang sugat na paulit-ulit na binubuksan. Pero natutunan niya sa sariling pagbangon na ang pagpapatawad ay hindi pagbura sa nangyari. Ma'am Benilda, hindi ko pa kayang ibalik ang dati kasi wala naman tayong magandang dati. Tumulo ang luha ni Benilda. Pero hindi ko rin dadalhin habang buhay ang galit. Patawad, oo, pero may hangganan, may panananggutan. Hindi ibig sabihin nun ay babalik kayo sa dating kapangyarihan. Ang ibig sabihin lang ay hindi ko nahahayaang kainin ng ginawa ninyo. Tumango si Benilda habang umiiyak. Salamat. Mula sa di kalayuan, nakita ni Cedron ang dalawa, ngunit hindi siya lumapit. Natutunan na rin niyang may mga sandaling hindi kailangang pumasok ang isang tao para ayusin ang lahat. Minsan, ang pinakamalaking tulong ay ang respetuhin ang katahimikan ng iba. Hindi rin agad naging perpekto ang pagsasama ni May at Cedron. Sa loob ng isang taon, dumaan sila kay Dr. Anselma Riego, isang marriage counselor na prangka ngunit mahinahon. Sa unang session, halos hindi makapagsalita si May. Si Cedron naman ay puro paghihingi ng tawad. "Cedron," sabi ni Dr. Anselma noon, "ang sorry ay simula, hindi solusyon. May, ang galit ay proteksyon, pero kapag masyado nang mabigat, ikaw din ang mapapagod." Unti-unti natuto silang mag-usap ng hindi agad nagtatanggol. Natuto si Cedron na hindi dapat minamaliit ang sakit ni May dahil lang hindi siya sumisigaw. Natuto naman si May na maaaring may taong mabagal matuto, ngunit tunay na nagbabago kapag piniling manindigan araw-araw. Isang gabi, habang nagdidilig sila ng halaman sa rooftop, inabot ni Cedron ang maliit na puso ng sampagita. "Para sa'yo," sabi niya. "Galing Quezon, pinadala ni Lira." Napangiti si May. "Si Lira talaga." "May sulat pa siya," sabi niya. "Kapag hindi raw ako nagpakabait, siya mismo pupunta rito dala ang tabo." Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, natawa ng maluwag si May. Hindi perpektong tawa, ngulit tawang may pag-asa. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik si May sa Sitio Malindog. Hindi na siya ang dalagang umalis noon na may takot sa dibdib at lumang bag sa kandungan. Kasama niya sina Cedron, Lira, Mang Dencio, Attorney Nereo, Nanay Belina, Jomar, Ciela, Dr. Selwyn at maging si Benilda na tahimik na nakaupo sa likod ng van, hawak ng ilang kahon ng school supplies. Sa lupang malapit sa dating bahay ni May, itinayo ang maliit na Ambo Virea Community Learning and Legal Assistance Center. Hindi ito marangya. Simple ang bubong, maliwanag ang mga bintana, at may mahabang mesa para sa mga taong kailangang magpaayos ng papeles. May sewing corner para sa kababaihan, maliit na library para sa kabataan, at legal document assistance booth tuwing ikalawang Sabado ng buwan. Sa pagbubukas ng center, humarap si May sa mga taga-baryo. Naroon si Salome na nakaupo sa harap, mahina pa rin ngunit mas maaliwalas na ang muka. Naroon si Aling Sabel na may dalang pansit, si Paking na nag-volunteer na magsundo ng matatanda gamit ang tricycle, at ang mga batang nakatingala kay May na parang nakikita nilang posible pala ang makabalik, hindi nagyayabang. Humawak si May sa mikropono. "Noong umalis ako rito, akala ko kailangan kong patunayan sa ibang tao na may halaga ako. Pero natutunan ko, ang halaga natin ay hindi nagsisimula kapag kinilala tayo ng mayayaman, ng may titulo o ng may kapangyarihan. Nandito na yon bago pa tayo husgahan ng mundo." Napatingin siya kay Salome na umiiyak habang nakangiti.
Ang center na ito ay para sa mga taong minsang natakot pumirma dahil hindi nila naiintindihan ng papel, para sa mga inang tumigil mangarap dahil kailangang unahin ang anak, para sa mga batang iniisip na pangmayaman lang ang magandang kinabukasan. Hindi po totoo yon. Mahirap ang daan, pero hindi sarado. Malakas ang palakpakan. Sa gilid, tahimik na nagpupunas ng luha si Benilda. Hindi siya bida sa araw na yon. Hindi niya sinubukang agawin ang eksena. Nang matapos ang programa, siya mismo ang tumulong mamigay ng notebook at lapis sa mga bata. Walang kamera sa harap niya. Walang nagyayabang na pangalan. Sa unang beses, gumawa siya ng mabuti nang hindi kailangang makita ng lahat. Lumapit si Salome kay Benilda. Sandaling nagkatitigan ng dalawang ina, ang isang matagal nang nagtiis sa hirap at ang isang matagal na nalunod sa yabang. "Salamat po sa pagpunta," sabi ni Salome. Napaiyak si Benilda. "Ako po ang dapat magsalamat. Pinalaki ninyo ang babaeng nagturo sa akin kung paanong mahiya sa tama." Sa hapon, matapos ng lahat ng tao ay kumain at magkwentuhan, naglakad si May papunta sa gilid ng palayan. Dala niya ang lumang bag ni Ambo. Hindi na ito puno ng takot at lihim. Nasa loob na lamang nito ng ilang lumang larawan, pansyo ng ata at kopya ng unang brochure ng community center. Sumunod si Cedron at tumayo sa tabi niya. "Uuwi ba tayo bukas?" tanong nito. Tumingin siya sa malayo. "Oo, pero iba na ngayon." "Paano?" Ngumiti siya. "Dati, ang akala ko kapag bumalik ako sa probinsya, ibig sabihin talo ako. Ngayon alam ko na may mga pagbabalik na hindi pag-atras. Minsan, iyon ang patunay na nakarating ka na sa lugar kung saan kaya mo nang tumulong." Hinawakan ni Cedron ang kamay niya. Hindi niya ito binitawan. Sa malayo, tanaw ang lumang bahay ni May, ang kalsadang dati niyang nilalakad, at ang bagong center na nagsisimula palang maging tahanan ng maraming pangarap. Hindi na niya kailangang patunayan na bagay siya sa kondo, sa syudad, o sa pamilyang minsang tamanggi sa kanya. Dahil natutunan ni May na ang tunay na tahanan ay hindi ang lugar na ipinagmamalaki ng iba, kung hindi ang lugar na pinupuno mo ng katotohanan, dignidad, at pagmamahal. At sa huling liwanag ng hapon, habang yakap niya ang lumang bag ng kanyang ata, alam niyang tapos na ang kabanata ng babaeng pinalayas. Ang natira ay ang babaeng bumalik, hindi para maghinggin, kung hindi para magtayo ng tahanan na hindi na kayang gibain ng kahit sinong mapanghusga.